Isa lang ang mabuting pastol at siya'y ang ating Panginoong Hesus. Pero inaanyayahan din niya tayo para tulungan siyang magpastol ng kanyang kawan sa pamamagitan ng mga taong ipinagkatiwala sa atin. At gayon din naman siya ang ating huwaran sa ating mabuting pagpapastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay, nagsasakripisyo ng tahimik, kaya mapagtiis, hindi nagrereklamo, hindi nanunumbat, hindi nagbubunganga kahit nahihirapan. Hindi siya nagpapapansin dahil ang ginagawa niya ay para sa kanyang minamahal at hindi para ipagmalaki ang sarili niya. Ang paanyaya din sa atin ni Jesus, kilalanin natin ang mga ipinagkatiwalang tao sa atin para ating pangalagaan. Kailan ba tayo huling nakinig sa ating mga anak? Alam ba natin talaga kung anong gusto nila o anong kailangan nila? Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya sapagkat tayong hinirang ng mga nagpapastol sa ating kawan, tayo'y pinapastolan din ng mabuting pastol. Sa Kanya tayo dumulog para ang mga pagkukulang natin ay mapunan. At gayon din naman ipinapaalala sa atin ni Jesus na siya ang pintuan. Walang hindi dumaraan sa Kanya. Kung tayo'y tunay na pastol, dadaan tayo sa Kanya. Ibig sabihin, sa ating mga desisyon, kailangan kumukonsulta tayo, nagtatanong tayo sa Kanya. Dahil kung minsan ang gusto natin, tayo ang may kontrol, tayo ang nasusunod at nakakalimutan natin yung mabuting pastol ang dapat isaalang-alang natin. Manalangin tayo na sana marami pang tawagin si Jesus na mabuting pastol, lalo na bilang mga pari, relihiyoso, na maglilingkod sa kanyang simbahan para pangalagaan ang kanyang kawan.